sumusubaybay sa ating live streaming. Bago tayo papasok sa punto por punto, mga kapatid, no? At sa lahat ng mga Katoliko at hindi Katoliko, di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, kundi sinagot lang natin sila at sasagutin lang natin sila dahil alam nyo naman ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magbukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Halimbawa, itong maikling katekismo. Tingnan niyo sa maikling katekismo. Pahina 52, mga kapatid. Kung meron bang mabasa na Katoliko, hindi Kristiyano, abay, dinagdagan ng ministro. Para lang yung mga inosenteng Katoliko ay mahikayat nila na hindi pala ito Kristiyano. Eto, muling pakinggan natin. Katekismo, ang mga sumusunod sa Papa at mga obispo ng Iglesia Katolika ay tinatawag po na mga Katoliko, hindi po Kristiyano. At sila po ang mga kaanib na bumubuo ng Iglesia Katolika. Una, tama yung nakasulat, tinatawag na Katoliko. Mali po yung dinagdag, hindi po Kristiyano. Dahil wala pong mabasa sa naturang aklat, katekismo, maikling aklat, mga kapatid, maikling katekismo, na ang Katoliko ay hindi Kristiyano. Dinagdagan lang yan. Pero, di po ba gusto nila letra por letra? Meron po bang mabasa na ang Katoliko'y Kristiyano batay mismo sa Paraphrase on the New Testament by Richard Baxter? Dito tayo sa Romans chapter 11 verse 12 sa naturang salin, mga kapatid. Ito po ang ating mabasa. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? See? Hindi po ito sa Katoliko, mga kapatid. Batay mismo sa naturang salin, ang Katoliko ay tinatawag na Catholic Christian Church. Dinagdagan niya yung nakasulat. How about naman sa kasaysayan? May mabasa po ba tayo sa kasaysayan na ang Katoliko ay Kristiyano, mga kapatid? Okay, tingnan po natin ang The New Caxton's Encyclopedia, Volume 4. Sa pahina 68, ito po ang ating mabasa. Its title of the Catholic Church of Rome dates from the early days of Christianity. The word church for the Christians meant all the members of the Christian community under the leadership of the apostles. See? Napakalinaw po, mga kapatid, sa nabasa natin batay sa isang salin at sa kasaysayan mismo na ang simbahang Katoliko ay Christian. Hindi lang yan. Punta tayo sa Webster's Dictionary. Ito po ang mabasa natin sa pahina 155, mga kapatid. Catholic, the original Christian Church before the schism between East and West Orthodoxy of the Roman and Western Church after this schism and before the Reformation. Yun po. Di po mahilig sila magbasa ng
iba't ibang mga aklat, mga kapatid. Pero di lang yan. Napansin ninyo, may ginamit sila na aklat Katoliko, yung papal encyclical na aklat, mga kapatid, sa pahina 39. Bakit? Ano po ba ang nakasulat? Kaya kung ikaw ay inosente talaga sa aklat na ito, una, papasok sa isipan mo, bakit kaya nasa Romano Katoliko ako, samantalang batay sa Papal Encyclical na binasa ng ministro ni Felix Manalo, abay pinatunayan ng Santo Papa na Iglesia ni Cristo pala ang tunay na Kristiyano. Ito po, pakinggan natin, mga kapatid. Ganito po ang pahayag ng isang naging papa na Iglesia Katolika sa isang aklat, the Papal Encyclicals. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sino man siya at anuman siya, siya na wala sa Iglesia ni Cristo ay hindi isang Kristiyano. Maliwanag po sa pahayag na ito ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika, ayon po sa kanya, kapatid na Edgar, sino man at anuman siya, kung wala siya sa Iglesia ni Cristo, hindi po siya Kristiyano. Yan, mga kapatid. Di ba? Magaling silang mag-research. Hindi lang marunong umanawa. Dahil, sandali muna may nag-comment, Iglesia ni Cristo umano ang nakasulat. Hindi Iglesia ni Manalo. Tama. Roma 16:16, Iglesia ni Cristo talaga nakasulat. Pero nabasa nyo ba sa Pasugo Magazine ninyo na sinabi na ang Roman 16:16 ay hindi ang Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo. Di ba? Si Felix Manalo po ang nagtatag niyan. Si kapatid na John Rosales, hello, Bro Wendell, magandang gabi po sa lahat. Watching from Canada, hello sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. At diyan sa Ilocos Norte, kita-kita tayo sa kasama ni Father Darwin, no? Welcome sa ating mga kapatid din. Lalo na palaging nagsubaybay, Pascual family, no? At maraming salamat din sa suporta nila ni Sister Carmelita Lunsaga Vardi, Sister Cristina Cretinan, Brad Luis, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay at suporta sa ating channel. No? Maraming salamat talaga sa inyo. Okay. Patuloy po tayo, mga kapatid, no? Ginamit nila ang naturang referensya na ang nakasulat sa naturang referensya sa pahina 39, ito po. Sino man siya at saan man siya, siya na wala sa Iglesia ni Cristo ay hindi isang Kristiyano. So, kung di nyo alam ang Papal Encyclical, mga kapatid, Papal Encyclicals, na edited ni Anne Fremantle, no? So, kung di nyo alam yan, aboy, magsimula na talagang papasok sa isipan nyo, bakit kaya Iglesia ni Cristo? Una, tama ang nakasulat. Pero, diyan lang natin makita na mahilig mangagaw itong mga pirated na sikta. Bakit? Kung ba nakasulat ang Iglesia ni Cristo sa Papal Encyclical na ginagamit nila, yo'y tumutukoy na sa Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo? Hindi. Bakit? Tuloy lang natin ang pagbasa sa iniwasan nila, mga kapatid. Ito po ang iniwasan nila
kung ano ang mabasa, pansinin ninyo. Eto, nakita niyo sa screen. Di po ba? Ang mabasa diyan, the foundation on which the society is both and such that is. Oh, tingnan ninyo. Oh, mabasa diyan, the Constitution of the Catholic Church. Oh, ito ay tumutukoy, ang tunay na Iglesia ni Cristo, tumutukoy sa simbahang Katoliko. Kaya nga, pati sa kanilang Pasugo Magazine, sinasabi na the true Church of Christ, the Catholic Church, became the Church of Christ, or the Church of Christ became the Catholic Church. Oh, so, ibig sabihin, yung nakasulat sa Papal Encyclical na Catholic Church o yung Iglesia ni Cristo, wala tayong tutol niyan. Dahil, kahit naman mga ministro ni Manalo ay pinatunayan nila na ang Iglesia Katolika ay sa pasimula, siya ang unang Iglesia ni Cristo. Pero mahilig talaga sila para sa mga inosente. Magbasa, halimbawa, sa debate, pwede nilang gagamitin ito kahit na itong encyclical, mga kapatid. Kaya kung ikay si FD, dapat may kopya tayo sa mga aklat na ginagamit nila para di kayo madenggoy. Halimbawa, isa sa mga aklat na ginagamit nila, itong The Catechism of Christ of the Modern Man sa pahina 88. Ano po bang mabasa? Ito. So meanwhile, the new Israel, which while living in the present age, goes in search in a future city. Hebrews chapter 13 verse 4 is called the Church of Christ. So, pag mabasa ito sa ministro, abay magsigawan na ang kanilang mga nadenggoy. Yay! Iglesia ni Cristo. Pero alam nyo ba, sa naturang pahina lang, ituloy lang natin ang iniwasan nila. Kung yung Iglesia ni Cristo na niyan ay ang Iglesia ni Cristo tatagba ni Felix Manalo. Ito po ang iniwasan. We believe that this one religion subsists in the Catholic Apostolic Church. So, therefore, yung karugtong lang ito. Nauna pa ito, mga kapatid, na nakasulat sa binasa nila sa pahina 88. Kaya di tayo tutol sa binasa nilang aklat. Di tayo tutol. Tutol lang tayo sa sinabi nila na iniwan natin ang descriptive title na Church of Christ, yung paglalarawan sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, dahil para sa kanila, pinalitan ng Iglesia Katolika. Mali. Daming nadinggoy sa maling akala. Di lang yan. Kaya sa tema sa pagmakipagdebate ang Iglesia ni Cristo, mga ministro ni Felix Manalo, alam nyo ba, pag makikipagdebate ito, kadalasan sa paksa na kanilang gagamitin, mga kapatid, patunayan ko na ang Iglesia ni Cristo, patunayan ko na ang Iglesia ni Cristo ay tunay na Iglesia na ito'y kanyang ililigtas. Bakit? May gagamitin silang aklat Katoliko. Anong aklat Katoliko yan? Eto. Father Smith instructs Jackson. Ano po ba ang pahina na ginagamit ng mga ministro? Kung ikay kaanib ng Iglesia ni Cristo, palagi mong rinig ito sa kanila, mga kapatid. Ito, pakita ko sa inyo, ito ang kanilang ginagamit sa kanilang mga radio program, sa kanilang mga pandoktrina. Ito, page 60-61. The Church of Christ today must be in nature, in power, in teaching what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved.
those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to join it, cannot be saved. O, di po ba? Pansinin ninyo, yun lang kahit sa kanilang mga lumang pasugo magasin, ito'y kotisyon nila mga kapatid. O kaya maglulundagan na pinatunayan ng otoridad katoliko na ang Iglesia ni Kristo ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo at kung hindi ka aanib nito ay hindi ka maliligtas. Pero ituloy lang na natin ang pagbasa yung iniwasan nila ha. Ito ang iniwasan nila. Oh, nakita nyo ba? Ito lang ang iniwasan nila. Vatican Council, the Church number 14, said the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Oh, ang linaw mga kapatid, sa nakasulat, pinutol yan. Kaya nga ay INC. Pinutol nila yan. Makabasa lang ng Church of Christ, abay, aangkinin na nila. Kaya sa debate, during sa cross-examination, kahit sinong ministro ng Iglesia ni Cristo, tatanungin sila sa cross-examination, ginamit mo ang Roman 16:16, Iglesia ni Cristo, tanong, ang Roman 16:16, Iglesia ni Cristo, kayo o hindi? Nako, pagsasagutin nila na sila yon, lana, mati na. Kaya, isa sa mga taktika nila mga kapatid, abay, kung ano ang nakasulat sa aklat, ito pa, encyclical ng Simbahang Katoliko ni Pope Paul VI, na kapapuritan na nilang gamitin ito mga kapatid. Ha? Bakit? Ano po ba ang nakasulat? Kahit sa debate, gagamitin nila ito. Kaya kayo mga Katoliko, downloadin nyo, hanapin nyo itong mga aklat na ito para di kayo madinggoy pag may aakyat sa inyo ng mga manggagawa at mga ministro ni Felix Manalo. Ito, pahina 6:7. Ang nakasulat, we bear the responsibility of ruling the Church of Christ. O ayon mismo sa otoridad ng Simbahang Katoliko, ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay walang iba kundi Iglesia ni Kristo. Mabasa yan sa Papal Encyclical. Tama naman nakasulat. Ituloy lang natin ang iniwasan nila ha. Tuloy natin iniwasan nila. Ano po ba ang nakasulat? Ito po mga kapatid, pansinin ninyo kung paano minadjik. Ito. We bear the responsibility of ruling the Church of Christ because we hold the office of the Bishop of Rome, and consequently, the office of the successor of the blessed Apostle Peter. O, yun pala ang nakasulat. Pinutol. Daming nadinggoy sa taktikang ito mga kapatid, ha? At di lang yan. Ituloy natin ang pagbasa sa pahina 44 mga kapatid. Ano ang sinabi sa naturang encyclical? Ito po ang nakasulat. An ito, hindi ito ang. No? Sandali. Ito po ang nakasulat mga kapatid, no? Sa naturang pahina. And lastly, we turn to speak with the children of the house of God, the one holy Catholic and Apostolic Church, of which this Roman Church is the mother and head. Kaya kung ginamit man nila itong aklat na ito mga kapatid, para patunayan na sila ang tinutukoy batay sa aklat Katoliko. Aboy, imagination lang ninyo yan. Ha? Imagination lang yan. At di lang yan. Ano pa ang ginagamit nila na aklat? Religion, Doctrine, and Practice by Father Francis Casile.
Pansinin ninyo, ito ang pahayag ng mga ministro ni Felix Manalo. Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Caselli, isang paring Iswita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din, mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po. Iyon, malinaw umano mga kapatid, di po ba? Kaya malinaw po na pinatunayan sa Aklat Katoliko na ang nakasulat ay Iglesia ni Kristo. Wala po tayong tutol sa naturang aklat. Atin yan. Bakit po natin tutulan yan? Ito nakasulat, Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest days has been called after him the Christian Church or the Church of Christ. Kaya lundagan na naman sila. O di po ba, Church of Christ ang nakasulat? Church of Christ talaga. Bakit yung Church of Christ na nakasulat yan? Ibig po ba sabihin, yon ang Iglesyang tatag ni Felix Manalo? Mali, tuloy lang natin. Tuloy lang natin pagbasa. Ito po ang mabasa natin sa iniwasan nila. The lessons of the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven, and that has commanded all men to be members of it, our way is clear. Yun pala. Kaya, mag-ingat talaga mga kapatid sa mga aklat na ginagamit nila. Kahit pa Katoliko yan, na aklat, abay, minadjek yan. No? Pilit na ginawang out of context ang kanilang interpretasyon. So,